Tanungin mo nga ang iyong katabi, kapatid, handa ka na bang manampalataya? Ready? I declare I will always be at the top, never at the bottom. The Lord makes me the head and not the tail, above and not beneath. I am blessed coming in and blessed going out. I can do all things through Christ who strengthens me. I declare I am victorious. God has not given me a spirit of fear. I have the spirit of power, love, and self-discipline. My God strengthens and helps me. I live under God's supernatural protection. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Bago ka umupo, sabihan mo nga ang nasa kaliwa, nasa kanan mo, nasa harap, nasa likod, Full Blast 2024. You may be all seated. Praise the Lord. Pwede bang minsan pa, bigyan nga natin ng malakas na palakpak, full blast, clap offering for our God. Hallelujah. Happy New Year, a blessed, victorious New Year, a full blast New Year, full blast 2024, para po sa bawat isa sa atin. Ito po ang unang linggo ng taong 2024. Alam niyo po ba na meron lamang 52 Sundays ang bawat isang taon? Ibig sabihin, -1, kasi nandito tayo ngayon. Sabihin mo nga ang katabi mo, kapatid, buti narito ka. So ang ibig sabihin, meron na lamang tayong 51 more Sundays to go, and we will be able to complete the Lord's Day in 1 year. Sino po dito, hindi ka nakaliban ng Lord's Day last year, 2023? It become your commitment na ang araw ng linggo ay araw para sa Panginoon. Na ang araw ng linggo ay walang kaagaw para ito kay Lord. Kung tayo po ay nagkaroon ng pagkukulang ng nakalipas na taon sa anumang mga bagay, alam nyo, maraming mga bagay, lagi ko po itong sinasabi, may mga bagay sa buhay natin na pagsisisihan natin at panghihinayangan natin. At maging ganun din ang mga kasama natin via FB Live sa umagang ito. By the way, meron lamang po tayong isang gawain ng ating Super Sunday para sa araw na ito, but next week, magre-resume po tayo sa ating 2 services sa Christ the Rock Main. Dito po ay 10 a.m. at sa Macdo Lagro ay 5, tama ba 5 or 4? 4 p.m., sorry. 4 p.m. sa Macdo Lagro. But today, we will only have 1 service at ito po, naririto tayo ngayon at ganun din po sa mga kasama natin sa FB Live. Meron lamang pong 52 Sundays and gawin po nating commitment na ang linggo ay para sa Panginoon. May mga pwede tayong pagsisihan, panghinayangan sa nakalipas na taon ng 2023, but ito pong taong ito ng 2024, this is another year, and we can make a commitment to the Lord, at ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kakayanan, ng kapangyarihan, katulad ng theme, katulad ng salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin para sa taong ito ng 2024. Ang pag-uusapan po natin is the theme for 2024. Ito po ay sinimulan ko last Sunday, sa mga naririto last Sunday. Ipagpapatuloy po natin. The title of our topic this morning, Full Blast. Sabihin nga po natin, Full Blast. One more, mas malakas. Sabihin natin, Full Blast. And alam niyo po, taon-taon, bago po matapos ang taon, I always come to the Lord in prayer. I always come to the Lord for guidance.
Because the third person of the Godhead, the Holy Spirit, He is our guide, He is our comforter, He is our counselor, He is the Parakletos. At ang Panginoon, ang Diyos na pinag-uusapan natin ay Diyos na buhay. Hindi tayo naririto lamang o sa mga kasama natin via online, hindi tayo nagtitipon face-to-face or via online to perform our religious rites or our religious rituals. Hindi tayo nag-aawitan to perform our religious activities para mag-flow tayo sa ating religious programs. Naririto tayo because we believe that our God is alive. Naniniwala tayo na ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, our omnipotent God, our omniscient God, our omnipresent God is alive. At ang pagkilos ng Diyos sa mga buhay natin will affect our lives positively or negatively, whether we believe it or not, whether we like it or not. He is the sovereign God. He is in control. Amen. And when the Lord gave to me this theme for this year, alam niyo po, bawat taon, humihingi po ako sa Panginoon bago matapos ang taon, Lord, guide us for the coming year. Ano nga po ba ang inyong direction? I know you are alive. And you are actively involved in our lives. You are not a passive God, but you are active. May ginagawa ka, kumikilos ka sa buhay ng inyo pong mga anak. Bago matapos ang 2019, I prayed to the Lord at ang theme ng ating 2020, reset, renewal, revival for the year 2020. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. I am limited, but I just received from the Lord the theme, reset, renewal, revival. Pagdating ng taong 2020, pagdating ng month of March. Thank you, Meryl. Pagdating ng taong 2020, pagdating ng March, dumating ang tinatawag na lockdown because of the COVID-19. At hindi lang tayo, ang buong mundo nag-reset. Nagkaroon ng renewal. Meron pang ang tinatawag na new normal. The Lord prepared us. Bago matapos ang 2020, I prayed to the Lord. Sabi ko, Lord, ano po ang inyong direction sa amin for the year 2021? And then the Lord gave His word to us, significant success. Actually, pagdating nga ng ating anniversary celebration ng church, nagkaroon pa tayo significant expansion. Sino po ang nakakaalala niyan? That the Lord will expand us, the Lord will extend us, not knowing it is very personal to me. Because right after the anniversary celebration, tinakbo na po ako sa hospital. Month of August, last day of August, tinakbo na po ako sa hospital because of severe COVID-19 Delta. And the Lord extended my life. Pagdating ng bago matapos ang 2021, I prayed for the Lord para sa taong 2022. The Lord gave us the theme, Year of Miracles and Wonders. The Lord prepared us, transitioned us to believe that He is still the God of miracles and wonders. Siya ang Diyos ng mga himala. Na kung paanong siya ay gumawa ng mga himala from the very beginning. Alam niyo ba ang creation ng Panginoon? Genesis chapter 1 verse 1 is miracle. In the beginning, God
a supreme being. In the beginning, God created the heavens and the earth. It's a miracle. Kung kaya mong paniwalaan ang Genesis chapter 1 verse 1, kakayanin mo nang paniwalaan ang lahat ng mga himala na nakatala sa mga salita ng Diyos, ang lahat ng mga himala na nagaganap hanggang sa kasalukuyang panahon. Tinuruan tayo ng Panginoon na manampalataya because without faith, it is impossible to please God. Year 2022, year of miracles and wonders. And then pagdating ng year 2023, ang binigay sa atin ng Panginoon, intimate walk with God last year. And as we walk with God, the God of the supernatural, we will also experience supernatural. At napaka-historical at meaningful ng nakalipas na taon, napakarami nating naranasan na for 39 years, hindi naranasan ng ating iglesia. And I just pray mga kapatid, sa mga kasama natin ngayon dito at via online, nawa sa tuwing may pagkilos ang Panginoon, sa tuwing dinadala tayo ng Panginoon sa kanyang direction, wag lang tayong tagapanood, wag lang tayong tagapalakpak, wag lang tayong spectators, but we need to involve ourselves. Amen. And this year, 2024, the direction of God to us, full blast. Sabihin nga natin, full blast. Ano po ang full blast? Anong ibig sabihin nito? Nasimulan natin last week, itutuloy natin ngayon upang mas ma-absorb natin, mas maitanim the direction of God, the revelation of God, the impartation of God will be fully planted in our hearts, in our soul, in our whole being, upang sa buong isang taon na ito, for 365 days. Ilan na lang? 363. Tama ba? Ay, hindi. Nakalipas na pang-pitong araw na ngayon ang nakalipas. Ang Panginoon, lalakad, matututunan nating lumakad believing the Word of God. Pag sinabing full blast, ang ibig sabihin nito at the maximum level. Sabihin na po natin, maximum level. At the maximum level of power, speed, volume, and capacity. Highest measure of protection, blessings, and expansion. And I believe, pag pinag-uusapan natin ang full blast, ang tao may iba't ibang kakayanan at lakas, pero pag pinag-usapan natin ang full blast ng Panginoon, God's power is eternal, infinite, without limits. Amen. Kaya kailangang maihanda tayo upang matanggap natin. Kumbaga, walang problema sa Diyos. Kaya niyang ibuhos yung hanggang kakayanin natin. That is why I believe, nung taong 2023, inihanda tayo ng Panginoon upang ngayong taon, maging handa tayo sa galaw ng Diyos. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, handa ka na ba? Pwede ba basahin natin ang sabay-sabay ang Book of Ephesians chapter 6 verse 10 in the Passion Translation. Pwede ko bang hilingin ng lahat na tayo po ay tumayo? At basahin natin ito na nagmumula sa ating mga puso na may pananampalataya sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 10, the Passion Translation, ready. Now, my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you. Purihin ang Panginoon.
Makakaupo na po kayo. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Thank you, Lord. Full blast. At sa pagsisimula ng taong ito, nasa unang linggo pa lang tayo, first week, first Sunday of the year 2024. Let us expect great things from the Lord because our expectation will affect our behavior, our actions. Our expectations will affect our actions. Kung anong inaasahan natin, maapektuhan nito ang galaw natin. Meron lamang po akong 3 points sa umagang ito na nais paratingin ng ating Panginoon when we are talking about full blast. Alam nyo, last week, meron tayong 4 na pinag-usapan bago tayo magtuo dito sa 3 points na pag-uusapan natin. But last week, meron tayong 4 points na pinag-usapan if we want to experience full blast. Number 1 is the children of God. Number 2 is the Word of God. Number 3 is the power of God. And number 4 is the Spirit of God. Kung hindi nyo po yan nasundan, nasa YouTube account po yan ng Christ the Rock, Covenant Church International. Pwede po nating balikan or nandito ka man or nakasunod ka ng ating FB Live, pwede nyo po itong balik-balikan upang mas mag-sink in pa sa atin ang nais gawin ng Panginoon. Unang-una, ang nais ng Panginoon, maranasan ng kanyang mga anak yung full blast. Maximum level. Highest level. Amen. And I believe kahit na tayo na mga ordinary parents, that's the desire of our hearts to our children, the very best. Amen. How much more our righteous and holy God, ang nais niya sa kanyang mga anak, the very best. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, ang nais ni Lord sa'yo, the very best. Kaya lang ang tanong, sa umagang ito, are you a child of God? Ang isang tao ay anak ng Diyos, hindi dahil kumbinsido siya na siya ay anak ng Diyos. It's not all about how convinced you are. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat, yung ang tao ay kumbinsido na siya ay anak ng Diyos, kumbinsido na siya ay may buhay na walang hanggan, kumbinsido siya na makakasama na ang Diyos sa eternity. Yun pala, kahit gaano siya ka-convince, siya ay nagkamali. That is why we need to be assured of our relationship with God. We need to be assured of our eternity. It's not about how convinced we are. Pero ang isang tao ay nagiging anak ng Diyos, ang isang tao ay anak ng Diyos dahil natanggap niya ang pangako ng Panginoon na ang buhay na walang hanggan ay regalo. One of the most effective deception of the devil is to make people believe that going to heaven, eternal life, is a reward. Na para ang tao ay maligtas, kailangan niya itong gawin, kailangan niya itong sundin para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit ang sabi ng Biblia, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, Romans chapter 6 verse 23, and even John chapter 3 verse 16, eternal life is a gift from God. Ang Diyos ang nagbayad, binayaran ng Panginoong Jesucristo, ibinuwis niya ang kanyang buhay, tumigis ang kanyang dugo. Bakit niya binayaran? Upang ibigay sa atin na regalo, walang bayad. Dahil kapag ang regalo ay binayaran ng pinagbibigyan, hindi na siya regalo. Ang buhay na walang hanggan, if you will look at the Bible, Romans 6:23, Ephesians 2:8 and 9, even John 3:16, eternal life is a gift from God. At ang taong mananampalataya
magtitiwala sa pangako ng Diyos, kikilalanin si Jesucristo na Panginoon at tanging tagapagligtas ng kanyang buhay, bibigyan ng Panginoon ng regalong buhay na walang hanggan, at bibigyan ng karapatan, bibigyan ng authority na tawaging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right, He gave the authority to be called children of God. Sa pagsisimula ng taong ito, dapat ang goal natin, lahat tayo na naririto, maging kasama natin via online, you are assured that you are a child of God. Amen. Pwede mo bang kausapin ng iyong katabi? Tignan mo siya mata sa mata at tanungin mo, kapatid, sigurado ka bang ikaw ay anak ng Diyos? Not according to the opinion of men, but according to the truth of God's Word. Kapag hindi kanyan matignan sa mata, baka siya ay may pag-aalinlangan. Baka sa umagang ito, ang kailangan niya ay gumawa ng decision. Alam niyo, walang nakakahiya doon eh. Yung pag-amin ng pagkakamali o pag-amin na, naku, hindi ko yan alam. Ngayon ko nalaman. Kaya nga ang tawag sa salita ng Diyos, revelation. Kapahayagan. Pinapahayag ng Diyos ang hindi alam ng tao na binayaran na ng Panginoong Jesucristo. Kasi alam nyo, sa pamamagitan ng relihiyon, napakadaming sinicelebrate ng mga tao nang walang kaunawaan. Hindi alam ang mga katotohanan behind the celebration, behind the events. Kaya nga kailangan natin ang salita ng Diyos, ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. So this morning, mga kapatid, before we proceed, I want you to have the assurance that you are a child of God. Manampalataya ka. Kaya ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave, it's a gift, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. And if you will make that decision, if you will receive and believe, according to John 1:12, the Lord, the God who created the heavens and the earth, the Almighty God, will give you the authority to be called God's children, sons and daughters of the living God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! So ito yung una natin pinag-usapan last week, the children of God, full blast, will only be experienced by God's children. And then pinag-usapan din natin, it's not just the children of God, but the Word of God. Napakalaki ng papel ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya dito, sa Ephesians chapter 6 verse 10, ang sabi, I have saved these most important truths. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Father, sanctify us with the truth. Your Word is truth. Kailangan natin ng salita ng Diyos. The children of God, the Word of God, and the power of God. If you want to experience full blast, hindi yung kayang gawin ng tao, hindi yung kayang ibigay sa inyo ng inyong mga kumpanya kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi yung kayang ibigay sa iyo ng iyong negosyo, hindi yung kayang ibigay ng sanlibutan, pero yung kayang ibigay ni Lord. Ang tao ay ginagamit lang ni Lord na kasangkapan, instrument. The Lord can bring people in your life as divine connections if the Lord wanted to bless you. May mga pagpapala na para sa iyo. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, may mga pagpapala na para sa iyo. Pag-uusapan pa natin yung blessings mamaya. But I want you to know na may mga pagpapala na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Listen to this! Na nasa kamay pa ng ibang tao. And the Lord will use divine connections to bless your life. Tingnan niyo po ako. At may mga blessings
na hawak mo ngayon na hindi talaga para sa iyo. May mga blessings na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon upang ikaw naman ay gamitin ni Lord na divine connection para sa buhay ng iba. Amen. Sino dito ang nais mo itong taong ito ng 2024, gamitin ka ng Panginoon na instrumento na daluyan ng pagpapala para sa iba? Can I have your amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So pag pinag-usapan natin ang full blast, ito po ay para sa mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos na nagmumula sa Espiritu ng Diyos. The children of God, the Word of God, the power of God, and the Spirit of God. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, dapat tayo ay palaging puspos ng Espiritu ng Diyos. Amen. And it's not automatic. May mga kailangan tayong gawin. May mga self-discipline na kailangan tayong gawin upang matanggap natin palagian ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos, kapangyarihan ng Panginoon, so that this year 2024, we will walk filled with the Spirit of God, led by the Spirit of God, and we will experience full blast. Amen. We will experience the very best from the Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, mararanasan mo ang very best sa taong ito. So we believe in the power of declarations. Kaya nga po, lagi ko itong sinasabi, kung yung katabi mo, may mga empty chairs pa naman, yung katabi mo hindi ka dinedeklarahan, lumipat ka doon sa katabing dedeklarahan ka. Alam niyo, ang impression sa akin ng Panginoon nilagay sa heart ko, listen to this. Lahat ng mga ginagawa natin sa Panginoon may eternal value. Amen. But you know what? This year, 2024, ang mga gagawin natin ay magkakaroon ng matinding effect sa buhay mo for the next 20 years. 2 decades. Yung mga gagawin mo ngayon, yung mga commitment na ibibigay mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo sa Diyos, yung pagsamba mo sa Diyos, yung pagsunod mo sa mga utos ng Panginoon sa taong ito, yes, merong eternal value yan, pero napakalaki ng magiging effect. Mararanasan nating lahat. Kung ang mga gagawin man natin ay positive or negative, it will affect your life for the next 20 years. Ilang taong ka na ngayon? 25 years old? Ang ibig sabihin, hanggang sa dumating ka ng 45, ibig sabihin, may asawa ka na, may pamilya ka na, maaaring may mga anak ka na, maaapektuhan yan ang mga gagawin mo sa taong ito ng 2024. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, mag-ayos tayo ng buhay. 3 bagay para sa taong ito ng year of full blast. Very basic, ABC, ano ang pwede nating expect sa Panginoon? Number 1, full blast anointing. Let us desire this year a full blast anointing. Maaring yung iba sa inyo, mga kasama natin via FB Live, you are not that familiar with the word anointing. Ano po ba itong anointing na ito? The Holy Spirit, mamaya titignan pa natin sa mga salita ng Diyos, the Holy Spirit anoints a person with the love and the power of God. Every time na nagre-release ang Panginoon ng tinatawag na anointing, kasama ng anointing yung matinding pag-ibig na nagmumula sa Panginoon at yung kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, nagmumula sa Holy Spirit. The anointing consecrates us. Ang salitang consecrate, ang ibig sabihin niyan is purifies, sanctify. Ang ibig sabihin niyan, made holy.
Na pag sinabing the anointing consecrates us, ang gagawin ng anointing, lilinisin tayo, pakababanalin tayo. Bibigyan tayo ng anointing ng kakayanan na mamuhay ng may kabanalan. Sa sarili natin, hindi natin kakayanin. Pag umasa tayo sa human nature, wala tayong maipagmamalaki kay Lord. Can you imagine sa Garden of Eden, sa paradise, a perfect place? Pero ang tao ay nagkasala. We need the Holy Spirit. Amen. We need the anointing. Dapat hangarin natin na itong taong 2024, tayong lahat, maging sa mga kasama natin, sa online, i-desire natin na lalakad tayong lahat na anointed. The anointing consecrates us or separates us or set us apart unto specific purpose, and that purpose is the fulfillment of a God-given task. The Lord will anoint you not to fulfill your personal ambition. If that ambition is not according to God's plan and purpose. Kung ang iyong pangarap, ang iyong ambisyon ay taliwas sa direksyon ng Diyos, ang iyong mga galaw ay taliwas, contradict sa nais ng Panginoon sa plano ng Diyos, the Lord will not anoint you. Pero kung ikaw sa taong ito, you will desire to discover the will of God, the purpose of God, and to walk towards the fulfillment of that will and purpose, then the Lord will anoint you. Pwede mo bang sabihin ng iyong katabi, you are anointed? Because you will fulfill God's task in your life. Amen. Sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, palagi po natin itong binabasa, naririnig, nung tayo ay nag-involve sa Ministry of Deliverance, parang naging ano na to, hindi na nga parang, naging ano to, most read and naging favorite verse ng marami. Pwede ba sabay-sabay natin itong basahin? Luke chapter 4, verse 18 to 19, read. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. 365 days, for 1 year, meron akong assignment sa inyo. Memorize Ephesians chapter 2 verse 10 in the Passion Translation. Yung una natin binasa. And memorize Luke chapter 4 verse 18 to 19 in the New King James Version. Para sa paglakad natin sa taong ito ng 2024, yung mga salita ng Diyos ay naitanim sa isip natin, sa puso natin, lalabas sa ating mga bibig. Yan yung sinasabi ng Panginoon kay Joshua, kalonge. Kay Joshua, bago sila pumasok sa promised land, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Pag ang Panginoon ang nangako, at sumunod ka doon, tumalima ka doon kung anong pinangako ni Lord, magkakaroon ng katuparan. Sino dito sa taong ito, you want to be prosperous and successful? Can I hear your amen? At dito sa Luke 4:18 to 19, kung magkakaroon pa po kayo ng further study sa mga studios na naririto ngayon katulad ng katabi mo, ang Luke 4:18 ay binasa ni Jesus Christ sa synagogue, binasa niya sa scroll coming from the Old Testament in the book of Isaiah chapter 61.
At ang Isaiah chapter 61 is a prophecy for the upcoming Messiah. Ang mga Jewish people, nag-e-expect sila na may darating na Messiah na gagamitin to deliver them, to set them free from the oppression of the Roman Empire. Hinihintay nila ang Mesias. By the way, ang ibig sabihin ng Messiah, the Anointed One. At nung binasa ni Jesus Christ sa New Testament, pagdating ng New Testament, after many, many years, binasa ni Jesus ang Luke chapter 4, verse 18 to 19, kung itutuloy niyo yan, ang sabi ni Jesus Christ, na-fulfill na ito, nagkaroon na ng katuparan sa inyong harapan. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Jesus Christ, the Messiah, is the anointed. Actually, ang ibig sabihin ng Christ, hindi yun ang kanyang apelyido. Tinatawag natin Jesus Christ. Ang salitang Christ, the equivalent of that name or title Christ is Messiah. So pag sinabi natin Jesus Christ or Jesus the Christ, ang ibig sabihin nun, Jesus the Anointed One, Jesus the Messiah. At ang sabi dito ni Jesus Christ, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Sino ang nagbibigay ng anointing? The Spirit of the Lord. At nung binigyan ng Spirit of God si Jesus Christ ng anointing, pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, the Lord will anoint you. Nung binigyan ng Holy Spirit si Jesus Christ ng anointing, kasi si Jesus Christ, He is fully human. But He is also fully God. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya sa kanyang katawang tao, kailangan niya ng anointing. Kung kailangan ni Jesus Christ ng anointing, itong taong ito, lalo na 2024, kailangan nating lumakad ng may anointing. Amen! And because of the anointing, ang sabi dito, He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Alam niyo, ibig sabihin nito, ang Panginoong Jesucristo ay nakagawa ng mga himala because of the anointing. Acts chapter 10, verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with, ang nagbibigay ng anointing ay ang Holy Spirit. Tingnan niyo po ako, mga kapatid. Gagamitin ko lang itong salitang kanto na to. Sa taong ito ng 2024, sumipsip ka na sa Holy Spirit. Sa Kanya nang gagaling ang anointing. Every day, talk to Him. He is a person. You can have a relationship with the Holy Spirit. Ang nakakalungkot nga lang, kaya kahit na mga anak ng Diyos, mga Kristiyano na hindi nararanasan yung anointing, ini-snub ang Holy Spirit. Maring nakikipag-usap sa Ama, nakikipag-usap sa Anak, nakikipag-usap kay Jesus Christ, but we believe in one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Counselor, the Parakletos. Ang Panginoong Jesucristo, technically, nasa langit na siya, nasa kanang kamay ng trono ng Ama. Ang kasama natin ngayon, the Holy Spirit. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good. Alam niyo pala, pag ang isang Kristiyano ay anointed, anak ng Diyos, mabubuting bagay ang gagawin. Mabubuting bagay ang lalabas sa bibig. Mawawala ang pagkatsismoso at pagkatsismos. Pwede mo bang sabihin ng iyong katabi, kapatid? Sige, sabihan mo, kapatid!
Sa taong ito, huwag ka nang manyinyismis. Pag magkikita-kita kayo, ang pag-usapan na lang ay ang mga devotions. Ang pag-usapan na lang, magpatotoo na lang ng kabutihan ng Panginoon. Amen! Ang sabi dito, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Sabihin nga natin, anointed. Alam niyo, ang Panginoong Jesucristo, nakagawa siya ng mga mabubuti at nakagawa siya ng mga himala because of the anointing. At pagdating ng John chapter 14 verse 12, ito ang pangako ng Panginoon, I tell you the truth. The Word of God is true. Amen. Anyone who has faith in me will do what I had been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga ginawa ko, gagawin nyo rin. At higit pa. Mathematically speaking, bakit higit pa? Kasi in the flesh, when the Holy Spirit anointed Jesus Christ, our Lord, in the flesh, mag-isa lang siya. Pero ang mga anak ng Diyos, if the Lord will pour out the anointing in your life, hindi ka mag-isa. Isipin ninyo kung ilan tayo ngayon dito, kung lahat tayo anointed. Hindi lang tayo nag-ooperate sa flesh. Eh yun nga lang, si Jesus Christ, mag-isa lang siya. And then, nung na-anoint yung 12, they turned the world upside down. How much more tayo sa modernong panahon na mga anak ng Diyos, if we will walk in the anointing. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang pangako ni Lord, kung anong mga ginawa ko, gagawin nyo rin. At higit pa. Why? Because of the anointing. Magagawa lang natin yon kung tayo ay mag-ooperate sa anointing. Tignan mo nga ang katabi mo, mukha bang may anointing? Anong anointing? Hindi anointing. Anointing. 2 Corinthians chapter 1 verse 21, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Bakit tayo makakatayo firm? Ang ibig sabihin ng firm, unmovable. Hindi matitinag. Bakit? Because He anointed us. Alam niyo, sa taong ito ng 2024, yung makakaranas ng full blast, yung tinatawag na makaka-stand firm, yung anointed. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, kailangan natin ng anointing. 1 John chapter 2 verse 20, but you have an anointing from the Holy One, the Holy Spirit, and all of you know the truth. Kung nais nating maranasan ng full blast sa taong ito ng 2024, we need the anointing. We need to be led by the Holy Spirit. We need to be Spirit-filled and Spirit-led. We need the anointing. So that every time we minister, we will minister under the power of God. We will experience the demonstration of the power of God. People will be saved. People will be healed. People will be delivered. Amen. Lives will be transformed. Hindi ito kakayanin ng kakayanan ng tao. We need the power of God. We need the anointing. Sabihan mo nga ang iyong katabi, we need the anointing. At kanino nagagaling ang anointing? Sa Holy Spirit. Kaya araw-araw lalapit tayo sa Holy Spirit. Magpe-pray tayo. If you are a child of God, pero ang unang requirement, you must be a child of God. Lalapit tayo sa Holy Spirit para magpapuspos. Pupuspusin tayo ng Holy Spirit. Bakit? Kasi tayo ay anak ng Diyos at itinuring na bahagi ng kaharian ng Diyos. Number 2,
full blast blessings. Sino dito nais niya ng pagpapala? Can I have your loud amen? Sino dito nais niyang maging pagpapala? Alam niyo mga kapatid, itong taong 2024, if we want to experience full blast, dapat itong taong ito ng 2024, matanggap natin ang mga pagpapala ng Panginoon at gamitin tayong pagpapala ng Diyos para sa iba. Hindi natin matutupad ang nais ng Panginoon sa taong ito if we are not blessed. If we are not so much blessed. By the way, ang salitang blessed sa Hebrew, original language of the Old Testament, sa Greek, the original language of the New Testament, sa Hebrew, ang salitang blessed ay esher. Sa Greek, ang salitang blessed ay makarios. At parehas ang meaning sa Hebrew at sa Greek, happy. Ang tunay na pinagpala ng Diyos ay taong tunay na may kagalakan, may kasiyahan sa kanyang puso. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo, masaya ba? Ang taong pinagpala, masaya. Amen. Pero kapag ang isang tao hindi man lang makangiti, parang pasan ang mundo, kailangan ng tao na yan na maranasan ang pagpapala. Amen. Pag sinabing bless, ang ibig sabihin nito, happy. Pag sinabing bless, ang ibig sabihin nito, fortunate. Pero alam nyo ba na ang salitang fortunate ay meron pang mas malalim na salita. At yun ay ang salitang favored. Ang taong blessed, siya ay happy, siya ay fortunate, siya ay highly favored. Diyan galing ang salitang favorite. Pagka ikaw ay anak ng Diyos, favorite ka ni Lord. Kaya nga may lumapit kay Jesus Christ na isang Canaanite woman. Sinasaniba ng masamang espiritu ang kanyang anak na babae. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo ang children's bread. May mga tinapay na para lang sa mga anak. Alam nyo ba na kayong mga magulang, maaring mahal nyo ang mga tao, may mga bata sa lansangan, nakikita nyo, mahal nyo yan, pero iba pa rin ang turing mo sa iyong mga anak. Lalo na sa mga apo. Fortunate, highly favored. From the abundance of the heart. At another meaning ng blessed, to be envied. Ang ibig sabihin, kapag ka ikaw blessed, may mga taong magsisimula ng mainggit sa'yo. So pag pinag-uusapan natin ay blessing, hindi ito yung, naku, maraming pera. Bless, hindi lang yon. Sino dito may kilala kayong mayaman? Maraming pera. Pero huwag natin gayahin ang buhay niyan. Maraming ang pera, pero parang tingin ko, kinurakot lang eh. Maraming ang pera, pero ang daming kaaway. Yung mga anak nga, mga naging drug addict. Sira ang pamilya, naku, ilan ang asawa. Pero maraming pera. Hindi dahil maraming pera, blessed. Ang blessed, yung tipong pag tinignan, sino dito may mga mayayaman, ang nasa isip nga, buti pa yun. Hindi kasing dami ng pera ko, pero masaya palagi. Tuwing Sunday, ay kumakanta-kanta pa. Saan ba yung pupunta? Sabi ng asawa, Christ the Rock daw pupunta eh. Blessed. Amen. Pero pag hindi blessed, yun ang inggitero-tinggitera. Kaya kailangan
matanggap natin yung blessings ni Lord. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang blessed na blessed? Tingnan nyo ang Genesis chapter 26. Ang sabi dito sa verse 12, Isaac planted crops in the land. By the way, kung titignan nyo ang Genesis chapter 26, nagkaroon dyan ng hindi lang famine, pero nagkaroon dyan ng great famine in the land. Gusto na nga ni Isaac magpunta ng Egypt. Sabi ng Lord, wag. Diyan ka lang. Gustong ipakita ng Panginoon na ang pagpapala hindi nang gagaling sa ibang bansa, ang pagpapala galing kay Lord. Pagpapalain ka ni Lord kung saan niya gustong nandun ka. Pag umalis ka doon, nagpunta ka sa iba, pati yung pupuntahan mo madadamay. Kasi gusto ni Lord kung nasa ang lugar ka. Isaac planted crops in that land, and the same year, reaped 100-fold. Alam niyo ang tawag dyan? Full blast. Sa totoo lang, pag pinag-usapan natin ang percentage, wala nang, di ba may 101% sigurado ako, pero sa totoo lang, ang pinakamataas talaga ay yung 100%. Ang ibig sabihin ng 100%, full blast. Sino dito nananampalataya, hindi sa 2025, may ibang blessing si Lord doon, pero itong taong 2024, makakaranas ka ng full blast. 100 folds of blessing. Lahat ng nananampalataya, pwede bang pumalakpak ng full blast na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah! Kaya lang, kinakailangan nating magtanim. Ang sabi dito, Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold, because the Lord what? Blessed him. Grabe pagka naranasan mo yung pagpapala ng Panginoon. Kahit famine. Amen! The blessing of the kingdom, the economy of the kingdom of God is not dependent on the economy of the world. Sino dito napatunayan mo yan during pandemic? Ang lahat ay nagugutom, ikaw, napakaraming nagugutom, pero ikaw, pagkatapos ng pandemic, tumaba ka pa eh. At isang napakalaking pagpapala, tayong lahat ay buhay pa. Amen! Kasi pag ikaw ay pinagpala, kahit taggutom, hindi ka kakayanin. Kahit sakit at karamdaman, hindi ka kakayanin, bubuhayin ka ng Diyos. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. And look at verse 13. The man became rich. Ay, hindi pa natapos doon. And his wealth continued to grow until he became very wealthy. Sino dito sa umagang ito, itong taong 2024, sa loob lang ng isang taon, inaccomplish ng Panginoon sa buhay ni Isaac, he became very wealthy. Yung pagpapala ng Panginoon ay palago ng palago. And that is my declaration to you this morning, na ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo ay lalago ng lalago ng lalago itong taong 2024. Can I hear your amen? Anong nangyari pagdating ng verse 14? He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Bakit? Because Isaac was very, very blessed. But we need to learn how to sow. Amen? Kapag wala tayong itinanim, wala tayong aanihin. Pag marami tayong itinanim, marami tayong aanihin. Hindi po pwede na ikaw ay nagtanim sa 1 hektarya, pero ine-expect mo, ikaw ay aani sa 10 hektarya. Kabaliwan yon.
kukunin mo yung harvest ng kapitbahay mo. Dito ka lang nagtanim, ito lang ang tanim mo. Diyan ka lang aani. Pero kung ikaw ay magtatanim sa 10 hektarya, mag-i-expect ka ng harvest sa 10 hectares at higit ang iyong aanihin, higit sa iyong itinanim. Kaya ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Kung pwede sanang talunan natin ito huwag na natin itong pag-usapan. Kaya lang, pag pinag-usapan natin ang blessing, full blast of blessings ni Lord, hindi po pwedeng hindi natin ito pag-usapan. We need to learn how to honor God with our wealth. At itong taon na ito, ng pagsisimula ng taon, actually itong month of January, napakarami sa atin ang natutunan na, and we are preparing our first fruits. And sa first Sunday of February, we will offer to God our first fruit. At anong sabi ni King Solomon? The richest, the wealthiest, the wisest man ever lived. Ang sabi niya, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Verse 10, then, alam niyo ba ang ibig sabihin ng then? Ang ibig sabihin, ito ang magiging resulta. Ito ang magiging bunga. Then your barns will be filled to overflowing. Sabihin nga natin, overflowing. One more, sabihin natin, overflowing. Sino dito nag-expect ka ng overflowing? Upang hindi lamang matugunan ng iyong pangangailangan, but the Lord will use you as His instrument of blessing. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Gusto ko pong sa taong ito ng 2024, mga kapatid, maging sa mga kasama natin online, manampalataya tayo that our God is the God of the harvest, the Lord of the harvest, and He is the God of overflow. Nang nais ng Panginoon, hindi mo lang matanggap yung tinatawag na just enough. Wag lang nating hangarin ang just enough. Kasi yung just enough, para lang sa'yo. Amen. Pag nagkaroon na ng misyon ang church, at kinakailangan nating magsama-sama upang tustusan ang advancement of the kingdom, pag ang meron ka just enough, hindi ka magkakaroon ng malaking contribution. Pero kung ang meron ka ay overflowing, amen. Gagamitin ka ng Panginoon sa taong ito. And I want you to receive this. Even financially, the Lord will use you full blast. Can I have your amen? Psalm chapter 23 verse 4. Ang sabi ni King David sa kanyang isinulat, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Look at this. You anoint. Grabe, kailangan talaga ng anointing. You anoint my head with oil, my cup. Kung ito ay titignan natin literally. Halimbawa, naglagay ka ng kumain ka sa isang fine dining restaurant. For example, Chowking. Hindi po Chowking. Halimbawa, sa fine dining restaurant. At pagkatapos, dumating yung waiter. At pagkatapos, nilagyan ka ng tubig. O nilagyan ka ng juice. Nung napuno na, hindi pa rin tumigil. Ito yung sinasabi niya. You anoint my head. My cup what? Pero hindi ganon ang picture nito. Nakakita na ba kayo ng mga bartender na naglagay ng patong-patong na baso? At pagkatapos pinuno yung nasa tuktok hanggang mag-overflow. At nung nag-overflow, yung sobra ay napunta sa ibang basong nasa ilalim. At napuno ang lahat ng mga baso. Ganon ang gagawin ng Panginoon sa atin. You will overflow because the Lord will use you as His instrument of blessings. Amen.
Sabihin nga natin, overflow. Number 1, full blast anointing. Ang nais ng Panginoon na maranasan natin, ang nais ng Panginoon matanggap natin, ang full blast blessings. Maranasan ang full blast anointing, matanggap ang full blast blessing. And finally, ang nais ng Panginoon, ibigay naman natin ang full blast commitment. Can I have your amen? Yung iba, nung anointing, ang lakas. Amen! Full blast blessing. Amen! Full blast commitment. Amen. May bahagi tayo. All out si Lord sa atin. Dapat all in tayo kay Lord. Amen. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord range throughout the earth. And I believe this year, sa pagsisimula ng taong 2024, gumagala ang mata ng Diyos. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are what? Not just committed. Whose hearts are fully committed to Him. Ito, very simple mga kapatid. Nabanggit ko kanina, merong 52 Sundays sa 365 days in a year. Meron lamang 52. Sino dito kaya mong i-commit kay God? Ang 52 Sundays. Ang tawag doon, fully committed. Amen. Yung iba magkaroon lang ng long weekend. Nakalimutan yung Lord's Day. Kinuha lahat. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. And this is my prayer. This is my prayer. Kasi pwede tayong magsabi, pwede ako magsabi sa inyo kung ano-ano, kung saan nyo pwedeng ilagay ang inyong commitment sa taong ito ng 2024. Pero pag sinabing commitment, yung seryoso ka talaga, na magiging consistent ka, na talagang ibibigay mo yung best mo. Di ba? Kasi walang magtatagumpay, yung tunay na tagumpay, kung walang kaakibat na commitment. Kahit saan, sa larangan, sa pag-aaral, if you are a student right now and you're not really that committed to your studies, hindi ka talaga magtatagumpay nung matagumpay na matagumpay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka ganun ka-committed sa trabaho mo, don't expect that promotion, yung another level. Kung ikaw ay nagnenegosyo, hindi ka committed, napakahalaga ng commitment. Lalong-lalo na sa Panginoon. God is the God of commitment. He is fully committed to us. Amen. And He is expecting us to be fully committed to Him. And this morning, before we end, I want you to close your eyes. I encourage you to close your eyes and allow the Holy Spirit of God to speak in your heart. Kaya wag na lang ako. Subalit sa umagang ito, I will allow the Holy Spirit to speak to you. Ano ba ang nais ng Panginoon na ipagawa sa iyo? Saan ba nais ni Lord ilagay mo ang iyong commitment? You will be fully committed. And I believe the Holy Spirit will speak to you right now. Kung saan larangan, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagsamba, sa iyong pananalapi, sa iyong panahon, sa iyong oras. But I pray that 2 Chronicles chapter 16 verse 9 will happen in your life this year. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Holy Spirit, anointing comes from you. Lord God, blessings comes from you. That is why, Lord, we are fully committed to you. Because you deserve all the glory. You deserve all the honor. You deserve all the worship. You deserve everything, all from us. You even commanded us to love the Lord your God with all your heart,
with all your mind, with all your strengths, with all your minds. You deserve our full commitment. Kausapin niyo po ang inyong mga anak. And I challenge each and every one of you, maging sa mga kasama natin via online, to make a commitment to God. This first Sunday of the year 2024. And the Lord will honor your commitment. And He will strengthen you with the strength that comes from Him. Not ordinary strength, but strength that comes from the Almighty God. And before we finally end, I want to once again read Ephesians chapter 6 verse 10. Habang ang lahat ay nakapikit, I want you to receive this word from God. Now, my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kapahayagan sa amin sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming ihanda sa taong ito ng 2024. A very promising year. So, a very promising year, O Lord, that will directly affect the next 2 decades of our lives. Salamat po, Panginoon, sa inyong revelation. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.